Huwag na huwag itong gagawin sa halamang snake plant. Mamalasing ka. Ang snake plant o Sansevieria ay mayroong malakas na enerhiya. Kadalasan itong ginagamit sa iba't ibang uri ng ritual at ginagamit din ito bilang panglinis ng hangin o ginagamit din bilang pangakit ng swerte o pangontra sa mga negative energies. Pwede rin pong gamitin ito kung ikaw ay nakatira sa mga tapatang bahay. Ang ibig sabihin, ang tahanan mo ay mayroong katapat na mga pintuan ng kapitbahay mo na kung minsan nagiging dahilan po ng pagbagal ng pag-unlad ay kung ano man yung mga bagay na nakatutok sa front entry ninyo. So, mayroon po mga unwanted scenes o yung mga bagay na maaaring naandyan sa harapan ng tahanan ninyo na hindi nyo lamang napapansin. Ito pala ang nagiging dahilan kaya't mabagal ang pag-usad ng buhay. Magagamit po ang snake plant laban sa mga ganyang enerhiya at magagamit mo rin ang snake plant sa iba't ibang uri ng pamamaraan. Pakatandaan mo lamang na mayroong mga lugar na po pwede ang snake plant at mayroon ding hindi. Ang video natin ngayon ay tungkol po sa comment ni ma'am na kung ano ang po pwedeng gawin sa snake plant. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Huwag na huwag kang maglalagay ng coins o pera sa snake plant. Maliban na lang kung ang nagturo sa iyo niyan ay maalam. Ang paglalagay po ng coins sa snake plant ay maaaring magdulot ng kamalasan sapagkat ang snake plant po ay mayroon ng mataas na metal energies kaya't hindi na ito dapat lagyan ng coins. Kung nagnanais ka na ma-enhance ang snake plant, ilagay mo lamang yan sa square shape na paso o sa irregular shape na paso. Mapapalakas na nito ang snake plant na meron ka at po pwede mo nang ilagay yan sa front entry mo o kung saan mo man ito nais ilagay. Ang snake plant po ay mayroong kakayahan na kontrolin ang mga enerhiya sa paligid. Kaya't kung pakiramdam mo nagkakaroon ng pagbagal sa buhay, mabagal ang pag-usad o ang pag-angat, subukan mong maglagay ng snake plant sa front entry mo at siguraduhin mong nakalagay yan sa square shape na paso. Pwede rin gamitin ng snake plant laban po sa mga tapatang pinto o tapatang bahay. Sapagkat kung minsan, ang enerhiyang nagmumula sa kanila ay pumupunta sa inyo dahil nga kayo po ay magkatapat at ito ang nagiging dahilan ng pagbagal. Snake plant po makakatulong sa inyo dahil itataas nito ang enerhiya at ang papasok na enerhiya sa tahanan natin, ito yung mga enerhiya na bago. O yung mga stagnant energies na nagmumula sa tapatang bahay, yan, isang dahilan po yan. Kaya't ang bagal ng pag-usad. Ano man ang sipag, ang bagal. Hindi nakikita kaagad yung mga good luck energies o yung pagsisikap nila o hindi nila agad nakikita yung resulta ng kanilang pagsisikap, pagtsatsaga. Maglagay po kayo ng snake plant kapag mayroon kayong tapatang tahanan or yung front entry ninyo masyadong tahimik, wala masyadong dumadaan, nai-stagnant po ang energies kapag kayong wala masyadong movement sa labas, pwede po ang snake plant dyan. Sunod, hindi na po kinakailangan talian ng red ribbon ng snake plant, lalong-lalo na kung sa labas naman yan nakalagay. Ngayon, kung ang tahanan mo, hindi ka pwede maglagay ng snake plant sa front entry ng pintuan mo dahil maaaring makaharang ito sa mga dadaan, pwede pong ilagay ang snake plant sa loob. Mamili ka lang po ng snake plant na malalapad ang dahon. Dito na tatalian mo na ng red ribbon yan para mabalanse kasi sa loob mo na yan ilalagay. So kung yan ay nasa labas, hindi po kailangang talian. At para naman sa mga bisita ninyo na maglalabas-pasok sa tahanan ninyo, ilalagay nyo po ang snake plant kung may space pa kayo
sa may gilid ng pinto para tuwing papasok sila, nandyan yung halaman. Pwede rin pong gamitin yan, lalo na kung yung may tapatang pintuan. Pwede rin pong gamitin yan na nandyan siya sa gilid. Sa tuwing bubukas yung pinto, nasa gilid siya ng pintuan, nahaharang niya yung mga papasok na enerhiya. Lalo na kung yung tahanan ninyo ay tapatan po ang pinto. Kasi malas po yun. So, yung snake plant po, makakatulong po yan. Talian lamang po ng red ribbon para mabalanse kasi nasa loob yan ng tahanan. At mga lugar po na bawal ang snake plant, bawal po ang snake plant sa southwest area. Maaaring mapahina ang area at magdudulot yan ng negative energies o quarrel energies. Kaya iwasan po sa southwest. Iwasan din ang paglalagay sa banyo. Ang banyo po ay mayroong mga negative energies at malakas ang enerhiya ng snake plant. Kaya't maaaring mapalakas niya yung mga yin energies na nasa banyo. Maliban na lang po kung ang nagturo sa inyo na maglagay sa banyo ay maalam. Sapagkat maaaring nasukat na nila yung banyo ninyo at nakita nila na kailangang ilagay yun. Kung minsan po kasi, kahit pa na yan ay tinatawag na malas na halaman, ginagamit pa rin po yan kung merong kinakailangang i-cure. Okay? Lalo na po kung yung maglalagay ay maalam. Pero kung ilalagay nyo lang bilang pangontra, pangakit ng swerte, ilagay nyo lang po sa safe na lugar. At pwede rin pong gamitin ng snake plant sa south area ng ating tahanan para po sa ating fame at reputation. Dito, magagamit natin ng snake plant, lalong-lalo na kung kayo po ay nagtatrabaho. At ang mga suggestion ninyo sa work ay hindi pinakikinggan ng boss. Maglagay ka ng snake plant sa south area para mapakinggan kung ano man ang nais mong isuggest sa kanila. Makikita mo magbabago ang pakikitungo nila sa iyo. Siguraduhin mo lamang south area. Gumamit ka ng compass kung kinakailangan mo. At pwede po yan ilagay din sa living room. Pumili lang ng malapad na dahon. Meron pong snake plant na malapad ang dahon. Piliin nyo lang po yun. At kapag sa loob na natin ilalagay, isang puno lang po. Kasi po pag nasa labas, pwedeng marami. Pwedeng sa isang paso, punuin yun. Pwede po yun. Pero pag nasa loob, isang puno lang. At pumili lang medyo maliit. Ritual po sa ating mga snake plant. So ito pong ritual na ito, ginagawa po ito para malaman natin kung anong enerhiya ang meron sa lugar. Lalong-lalo na po kung nakararanas kayo ng pagtumal sa negosyo ninyo or nakakaranas kayo ng pagbagal, mabagal ang pag-usad ng buhay. Naglalagay po ng snake plant at ang ginagawa dito, pinapalipas po muna ang isang buwan. So kung may snake plant kayo na inilagay dyan sa labas ng area ninyo dahil nakararanas kayo ng pagtumal or pagbagal, palipasin nyo po muna ang isang buwan. Kailangan po isang buwan para makapag-adapt yung snake plant ninyo sa enerhiya sa paligid. At kung may snake plant kayo sa labas at wala namang nangyayari sa inyong pagbagal, okay naman kayo, hindi niyo kailangan gawin ang ritual. Ngunit kung kabilang ka doon sa mga tao na nagkakaroon ng pagbagal, pagtumal ng negosyo, or maging ang pagkakasakit, palaging may sakit sa pamilya, subukan mong gawin ang ritual na ito para malaman mo ang susunod na hakbang. So unang-una, gumupit ka ng dahon ng snake plant mo. Gagawin mo yan sa unang Martes o Biyernes ng buwan. At itutusok mo rin sa paso na yan. Paglipas ng isang linggo, balikan mo, tingnan mo. Tingnan mo kung yung dahon na inilagay mo, hindi ba siya nalanta o hindi ba siya namatay. Kung hindi siya nalanta, hindi siya namatay, siguradong tutubo yan. Kasi mabilis po ang pagtubo ng roots ng snake plant. Mabilis po kaya nga malalaman natin kaagad kung mayroong bang negative energies dyan. Kapag halimbawa po na hindi naman siya namatay, tuloy-tuloy siya, so ibig sabihin yan, tutubo yan, okay na po yung snake plant na inilagay ninyo dyan. Alagaan nyo na lang yan para umayos yung, kung ano man yung naging dahilan, maalis, umayos ang enerhiya, makapasok ng tuloy-tuloy sa tahanan mo. Ngunit, kung ang snake plant na inilagay mo, namatay na lanta, dito po, kinakailangang dagdagan mo
yung snake plant mo, tabihan mo yan ng isa pang halaman. So, kinakailangan kontrahin mo po yan. Kung meron kang fortune plant na halaman, itabi mo sa snake plant, ilapit mo lang sa gate mo or sa front entry mo. Para po makita natin kung ano yung negative energies na nangyayari. Sapagkat makikita mo po ang resulta niyan. At magkakaroon ng pagbabago sa enerhiya sa area mo. Kung meron kang negosyo na tumumal, magugulat ka, lalakas yan. Kaya't makikita mo, dito po makikita mo na tama na or tama ang halaman na nailagay mo kasi magkakaroon ng pagbabago sa enerhiya. So, fortune plant po ang gagamitin natin. Itatabi natin yan sa ating snake plant kung magkakaroon ng ganong sitwasyon. Ginagawa po natin yung mga ganyang pamamaraan, lalong-lalo na kung nagmumula po yung negative energies sa katapat nating mga tahanan or maging sa mga daan. Kasi po kung minsan yung daan ay pababa or paahon at nandyan kayo, ang dudulot din yan ng negative energies sa inyo. At maging yung mga bubong ng tahanan ninyo o ng tahanan ng kapitbahay ninyo na tumututok sa front entry ninyo, malas din po yun. So marami po ang pinagmumula ng mga negative energies, kaya tinitingnang maigi. Sapagkat kung kayo po ay may taong gagawa niyan para sa inyo, susukatin po yan at isusubok po pa isa-isa para malaman natin or para malaman kung ano ang nagiging dahilan ng kamalasan. Ang snake plant po, ang Sansevieria, ay isang uri po ng halaman na mayroong protective energies at pwede rin itong umakit ng mga wealth energies. Nagkakaroon po ng mga tao na nung naglagay sila ng snake plant, minalas sila. Maaaring ito po ang dahilan kaya minalas sila nung inilagay nila yung snake plant. Maaaring ang tahanan nila ay hindi umangkop sa snake plant na inilagay nila. Kung halimbawa po ang tahanan ninyo ay hindi naman ganun kalaki, pumili po kayo ng Sansevieria na medyo maliit lang. Ibabase nyo po sa laki ng area yung halaman na ilalagay ninyo. So kung malaki ang tahanan ninyo, meron pong malalaking puno, dahon ng Sansevieria, pwede yon. Kung medyo katamtaman lang ang tahanan ninyo, katamtaman lang din ang piliin ninyo. At mamili ng merong Sansevieria na malalapad ng dahon, yun po ang piliin ninyo kapag nasa loob natin yan ilalagay. Kapag sa labas naman, pumili na tayo ng mahahaba at matutulis dahil kinakailangan natin ng protective energies. Kaya't ang nangyayari sa iba, minamalas sila kapag naglagay ng Sansevieria. Minsan po kasi nagkakaroon lamang po ng hindi tamang paglalagay at hindi tamang paggamit. Dahil baka nakita nila na nagandahan sila, binili nila kaagad or nilagay nila. Minsan po nangyayari yung ganun. Kaya mahalaga po kung ibabase natin sa laki ng area na meron tayo, yung ilalagay natin sa loob. Kung yan ay sa loob ilalagay. Pero kung yan ay nasa labas, kahit yung malaking malaki pa niyan, pwede pong gamitin. At iwasang ilapit ang Sansevieria sa mga matitinik na halaman. Maraming salamat po sa panonood.